Magandang araw mga bata! Welcome to Science 5, Quarter 2, Lesson 2. Dahil tapos na tayong pag-aralan ang Human Reproductive System, ngayon ang ating pag-uusapan ay tungkol sa menstrual cycle. I know, some of you sa edad nyo ngayon ay nakakaranas na ng menstruation o buwan ng dalaw. Mahalaga na maunawaan ito at ito ay normal, hindi dapat ikatakot at bahagi ng pagdadalaga. Ano-ano ang mga guide questions sa ating talakayan ngayong araw? Number 1, how many days does menstruation flow usually last? Number 2, how many days does menstrual cycle usually last? Number 3, what are the factors that can alter the menstrual cycle? Number 4, what are the phases of menstrual cycle? At the end of the lesson, kailangan kaya nyo sagutin ang mga tanong na ito. Ano nga ba ang menstruation? Menstruation is a process that occurs in a woman. It is the regular discharging of blood and other materials from the lining of the uterus and occurs on a 1-month interval from puberty until menopause, except during pregnancy, and it lasts for about 3 to 5 days. Ito po ay buwan-buwan na paglabas ng dugo mula sa uterine lining ng uterus ng mga babae at ito ay tumatagal ng 3 hanggang 5 araw, minsan hanggang 7. Ito ay tuloy-tuloy mula puberty hanggang mag-menopause. At syempre, humihinto kapag nabubuntis ang mga babae or during pregnancy. Menstruation. This is commonly referred to as period or the women's monthly bleeding. The first menstrual bleeding of a woman is called menarche. It signals the possibility of getting pregnant. Menstrual blood, known as menses, is shed from the thickening lining of the uterus, known as endometrium. Menstrual blood from the uterus passes through the cervix to the vagina and out through the vaginal opening. So, yung ibang tawag po sa mens ay period na nangyayari po sa mga babae every month or woman's bleeding or monthly bleeding. Yung unang mens na lumalabas sa mga babae tinatawag na menarche. Menstrual blood, ang ibang tawag sa kanya ay menses. Ano ba yung mga mens o yung menstrual blood? Ito po ay mga dugo na nanggagaling sa pinaka-wall o dingding ng endometrium sa loob ng uterus. Lumalabas ito sa cervix, dadaan sa vagina at palabas sa katawan ng mga babae. Menstrual cycle lasts for 28 days. Repeated process in a female reproductive system in preparation for possible pregnancy. Tumatagal ng 28 days ang menstrual cycle. At syempre, preparation ito paghahanda sa posibleng pagbubuntis. Ano-ano nga ba ang phases ng menstrual cycle? Ang simula nito, ang menstrual phase. Nasusundan naman ng follicular phase. Followed by ovulation phase. Ang pinakahuli, we have the luteal phase. Ito ang bumubuo sa phases of menstrual cycle. So, paulit-ulit lamang itong cycle na ito every month sa kanilang mga katawan. Again, ang simula ay menstrual phase, susunod ng follicular, sunod ba yung ovulation, at ang pinakahuli, luteal, at babalik uli sa menstrual phase. Let's differentiate the phases of menstrual cycle. Simulan natin dito sa menstrual phase. Ano ba ang katangian ng menstrual phase? The uterine lining or the endometrium begins to break, and the bleeding period begins. This happens during the 3rd to 5th day of the cycle. Makikita nyo naman sa illustration na mayroong pagdugo o paglabas ng dugo mula sa wall ng endometrium.
Nangyayari ito mula sa ikatlo hanggang ikalimang araw ng cycle. Ang menstrual phase ang simula ng menstrual cycle. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng bleeding ang isang babae, nagsisimula na ang kanyang menstrual cycle. Day 1 in menstruation is a day 1 of the menstrual cycle. Next, we have follicular phase. Ano ba ang katangian ng follicular phase? The repair period of the uterine lining or the endometrium after shedding and the development period of an egg to mature. This phase happens usually during the 6th to 3rd day of the cycle. So kapag tapos na mag-bleed ang isang babae, tapos na ang kanyang menstruation, yung susunod na phase ay tinatawag na follicular phase. Dahil lumabas po ang dugo sa kanyang endometrium, nagkakaroon po ng pag-repair o pagbalik ng mga dugo doon. As you can notice, manipis po ang wall ng endometrium dahil nawala nga yung mga dugo. At nagsimula na rin mag-mature ang egg cell sa mga ovary. Again, nangyayari ito during the 6th to 13th day of the cycle. Ang ikatlo namang phase ng menstrual cycle ay tinatawag na ovulation phase. The mature egg is released by the ovary and travels to the fallopian tube. This may happen on the 14th day of the cycle. So kapag na-reach na ng cycle ang ika-14 na araw, lalabas na ang egg cell sa mga ovary. Again, yung unique characteristic ng phase na ito ay yung pagkakaroon po ng egg cell o paglabas ng egg cell mula sa ovary. At ito ay nagsisimula na mag-travel sa fallopian tube. Ibig sabihin, in this day, lumabas na yung egg cell, nag-matured na siya or nag-rupture mula sa ovary. Okay, ito, bibilugin ko, ayan. So, I notice, meron ditong bilog. Yun po yung egg cell mula sa ovary na nag-mature. The last phase of the menstrual cycle is known as the luteal phase. Ano ba ang katangian ng luteal phase? The endometrium becomes thicker and is preparing to shed if fertilization does not take place. This happens usually during the 5th to 28th day of the cycle. As you can notice, meron ng egg cell dun sa dulo ng fallopian tube. Muli, makapal na ang wall ng endometrium. Meron na uling dugo ang endometrium. Maaari ito matanggal o mag-shed off o lumabas uli sa katawan ng babae kapag hindi siya nabuntis. Pero kapag nagkaroon ng pagbubuntis, manatili po ang dugo sa endometrium. Dahil kailangan ito ng fertilized egg o ng zygote. Ibabaon po ng zygote ang kanyang sarili doon sa endometrium na mayroong dugo upang magkaroon ng koneksyon sa kanyang nanay. At again, nangyayari ito during 15th to 28th day of the cycle. Ibig sabihin, hindi magme-mens ang babae kapag siya ay buntis dahil hindi lalabas ang dugo sa endometrium. And again, kapag hindi napuntahan ng sperm, yung egg hindi siya na-fertilize, matutuklap uli yung wall ng endometrium at uulit na uli yung cycle. Magkakaroon na uli ng menstrual flow ang isang babae. Ano-anong mga bagay ang nakaka-apekto sa menstrual cycle? First, we have stress. Pangalawa, we have fatigue o sobrang pagod. Pangatlo, sakit or illness. Pang-apat, malnutrition o hindi pagiging malusog. Yung apat na bagay na ito ay makaka-apekto kung gaano katagal o gaano kakonti ang menstrual flow na dumadaloy sa isang babae. Maaring humigit sa 7 araw o maaaring mababa pa sa 3 araw dahil sa tatlong bagay na ito. Again, ito ang mga bagay na maaaring makapekto sa menstrual cycle o sa regular na buwan ng dalaw ng isang babae. Subukan natin kung inyong naintindihan ang ating pinag-usapan ngayong araw. Ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1, how many days does menstrual flow usually last? Kung ang sagot mo ay 3 to 5 days, tama ka. Pangalawa, how many days does a menstrual cycle usually last?
Kung ang sagot mo ay 28 days, tama ka. Question number 3. What are the factors that can alter the menstrual cycle? Kaya nyo bang ibigay lahat ito? Ating sagutin. Stress, fatigue, illness, at malnutrition. Number 4. What are the phases of menstrual cycle? Kaya mo ba itong ibigay lahat? Ating isa-isahin. Menstrual, follicular, ovulation, at luteal. Now, identify the menstrual phase. Number 1. The repair period for the uterine lining or endometrium after shedding, and the development period for an egg to mature. This phase happens usually during the 6th to 13th day of the cycle. Ano kaya ito? Kung ang sagot mo ay follicular phase, you are correct. Number 2. The mature egg is released by the ovary and travels to the fallopian tube. This may happen on the 14th day of the cycle. Ano kaya itong phase? Kung ang sagot mo ay ovulation phase, tama ka. Number 3. The uterine lining or endometrium begins to break and the bleeding period begins. This happens during the 3rd to 5th day of the cycle. Ano kaya ito? Kung ang sagot mo ay menstrual phase, tama ka. Number 4. The endometrium becomes thicker and is preparing to shed if fertilization does not take place. This happens usually during the 15th to 28th day of the cycle. Kung ang sagot mo ay luteal, tama ka. Ngayon, ilan ang nakuha mong tamang sagot? Wow, mahusay! I hope you learned something new today. Please like, comment, and share. Thank you for watching. Kita-kits ulit tayo sa susunod pang mga video. Thank you and goodbye. God bless.